Nako, ito maganda kong pag-usapan at reaksyonan po mga kabida, ano? Hindi ho matanggap-tanggap po, ano, mga kabida, ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation po, ano, mga kabida, na si Larry Gadon. Ito hong naging resulta po ng survey ng dalawang survey firms, ano? Ito hong Pulse Asia at saka ito hong SWS. Ito po'y patungkol ho sa pagbagsak po mga kabida, no? Sa trust at saka performance ratings po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Mas lalo kung hindi ho niya matanggap na mas mataas po si Sara Duterte po, ano, mga kabida, sa surveys. Okay? Dahil hindi naman daw nagtatrabaho po ang Vice Presidente, ano? Okay? Nagliliwaliw lang daw ito. Okay? Pumupunta ng abroad, ano, mga kabida, ano po. Sa madaling salita, mas nagtatrabaho pa raw ang Pangulo, ano, kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ho niya matanggap-tanggap ito hong pagbagsak po mga kabida ng trust at saka performance ratings ng Pangulo. Kaya nga ang tawag po niya dito sa dalawang survey firms, bayaran daw ito, ano, mga kabida, ano po. Ayun, naniniwala ho ba kayo na bayaran itong dalawang mga survey firms, ano, mga kabida? Kilalang kilala na yan Pinaka prestigious na survey firms, ano, ito hong Pulse Asia at saka SWS po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Eto, babasahin ko muna itong article po ng Batas PH, ano, mga kabida. Sabi po nila dito, wala nga siyang ginagawa Yun yung sinabi po ni Gadon, ano, patungkol ho kay Vice President Sara Duterte. Walang ginagawa ang Vice Presidente. Bakit mataas ang kanyang survey results? Alright? Ito. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon dismissed as nonsense the latest trust and performance surveys by polling firms showing high ratings for Vice President Sara Duterte. Okay? Hindi lang talaga pumabor po, ano, kay PBBM ito hong survey results. Kaya naglulupasay po, ano, ito hong si Gadon po, ano, mga kabida, sa pagbatikos dito ho sa dalawang survey firms. Alright? Ito, tuloy po tayo. Gadon alleged that the survey results do not reflect the Vice President's performance, claiming she has not been fulfilling her duties. So, hindi daw ginagampanan ng Vice Presidente yung kanyang trabaho, kaya bakit daw ganun yung resulta, no? Kini-question po niya yung results ng survey, mga kabida, no? Okay? Sa kanyang palagay po, ano, na kung meron man pong bigyan ng credit dito, ano, ito kung si Pangulong Marcos. Kasi siya yung nagtatrabaho daw, ano, mga kabida. Kaysa dito ho, kay Sara Duterte. Okay, ito yung kanyang sinabi po, ano, mga kabida. Bayaran lang yan. Yung Pulse Asia daw, ano, mga kabida. At saka yung SWS. Okay? Kung ako nga ang masusunod, pagpapatayin ko ang mga yan. Pero biglang kumambyo po dito, ano, si Gadon. Nung sinabi po niya, kung siya daw ang masusunod, pagpapatayin daw niya yan, ano. Pero bigla ho siyang kumambyo po, ano. Nung sinabi po niya, yung sistema ang kanyang papatayin, ano, mga kabida. Hindi ho ang SWS at Pulse Asia, no. Okay? Sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara Duterte. Anong performance? Palagi ngang nasa abroad Kahit na po nasa abroad si Sara Duterte, hindi naman po ibig sabihin, Mr. Gadon, ano, na hindi na po siya nagtatrabaho. Kahit nasa sa abroad po ang Vice Presidente, operational po yung kanyang opisina. Hindi naman po talaga ibig sabihin na kapag wala po ang leader, hindi na po nagtatrabaho po yung mga staff po niya, ano? Okay, dysfunctional na po yung kanyang opisina. Okay? Look what happened to the calamity. O tingnan niyo yung mga nangyaring kalamidad. Sino po ang nauuna ho sa field, mga kabida? Okay? When it comes to response. Okay? Di ba ang Office of the Vice President? Okay? Samantala, ang executive branch, mga kabida, ang mga opisina sa executive branch, tsaka pa po naghahanda, ano?
Pero ang opisina po ng Vice Presidente, andun na po sa field. Oo. Kaya nga, hindi ho kailangan na andyan po ang Vice Presidente palagi, ano? Kasi tumatakbo po ang opisina ng Vice President, mga kapida, na wala hong leader. Yun yung kagandahan po ng Office of the Vice President. Kahit wala ho yung kanilang leader, walang nagsusupervise po, mga kapida, gumagana po, operational. Okay? Kumbaga, nasa normal days yung trabaho po ng mga staff ng Office of the Vice President. Okay? Hindi ibig sabihin, pag wala ho ang Vice Presidente sa bansa, hindi ho nagtatrabaho po ang opisina, no, mga kabida. Yun yung magandang katangian po ng isang leader. Na kahit wala siya, mga kabida, okay, meron po silang sistema na sinusunod. Like for example, dun sa Cebu, nung bumaha po ang Cebu, ano, mga kabida, sino ang opisina ng gobyerno na nauna ho doon sa field? Sino ang unang namigay po, ano, ng tulong, mga kabida? Di ba ang Office of the Vice President? Samantala, yung mga opisina po under the executive branch, mga kabida, naghahanda pa po, ano? Pero ang Office of the President, andun na po, namigay na po ng tulong, ano, mga kabida. Yun ang trabaho na dapat sundin ng mga ahensya po ng gobyerno, ano? Na kahit wala ang leader, mga kabida, gumagana pa. Kaya nga pinagkakatiwalaan yan siya, no, ng taong bayan as reflected dun ho sa mga surveys, mga kabida, because may tiwala po ang mga Pilipino kay VP Sara na kahit wala ho siya dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Functional pa rin ang kanyang opisina. Hindi ho natutulog ang Office of the Vice President. Sa ginawa ng kanyang mga tauhan po, ano, mga kabida, na nag-perform, parang siya na rin yung nag-perform po doon, ano? Okay? Kaya nga, mali po itong si Gadon, ano, na hindi ho nagtatrabaho po ang Vice Presidente. Nagtatrabaho yan. Yun nga pagpunta niya ng abroad, ano, mga kabida, yung pakikipag-meet niya sa mga Pilipino doon, trabaho yun. Do you think personal yun? Hindi. Trabaho yun. Ang personal lang po doon, mga kabida, yung sa dahig. Kasi ama po yun eh. Binibisita po niya yung kanyang ama, no, mga kabida. Pero yung pagpunta po niya ng London, yung iba pang mga lugar po, ano, mga kabida sa Europe, trabaho yun. Meeting with the overseas Filipino workers yun. Okay? So, trabaho yun. Hindi ho pagliliwaliw po, ano, mga kabida. Kaya mali yung sinabi po nila na palagi lang pumupunta ng abroad itong si Sara Duterte, ano, mga kabida. Yun din yung narrative po ni Undersecretary Claire Castro, ano, na mas nagtatrabaho pa raw ang Pangulo, ano, mga kabida, kaysa kay Vice President Sara Duterte, ano. Okay? Magkaiba kasi yung uri po ng trabaho po ng Vice Presidente at saka Pangulo, mga kabida. Kung tutuusin po, mga kabida, no, light lang po yung trabaho po ng Vice Presidente kung ikumpara mo, mga kabida, sa Pangulo. Okay? Kasi spare time lang po yun, ano, mga kabida. Kung baga, yung kanyang mga initiatives po, mga kabida, initiatives lang po yan. Hindi yan nakalagay ho sa kanyang, anong tawag dyan, job description po, ano. Kasi ang job description po ng Vice Presidente, mga kabida, is spare time lang talaga yan ng Pangulo, ano, mga kabida. Kung sakali man po may mangyari po sa Pangulo, ang papalit dyan, mga kabida, automatically ang Vice Presidente. Okay? Kung bibigyan siya ng trabaho po ng Pangulo, like for example, bibigyan siya ng position, cabinet position, tsaka pa po magkakaroon po ng job description ang Vice Presidente, mga kabida. Alright? Pero kung wala, yun, initiative lang talaga, ano, ng Vice Presidente. Magkano lang man yung kanyang budget dyan, ano, kung ikumpara sa budget po ng Pangulo po, ano, mga kabida, ano po. Pero kahit na meager yung kanyang budget, merong resulta, ano, merong production, mga kabida, ano po. Ito yung Office of the Vice President. Diba? Oh. So, mali po si Gadon. Okay, mali po si Gadon. Kaya nga, hindi ho matanggap-tanggap po ni Gadon yung resulta po ng survey, mga kabida. Alam niyo kung ano ang rason kung bakit mas malapit pa po ang Vice Presidente sa mga Pilipino kaysa kay Pangulong Marcos?
Kasi si Vice Presidente po, hindi ho nagkukunwari yun. Totoong tao po yun, ano, mga kabida. Okay? Totoong tao yun. At nararamdaman yun ng mga Pilipino po, ano, mga kabida. Kaya nga, kahit po, binabato na po ng mga aligasyon, meron na pong kinakaharap na impeachment trial, ano, pero nagtataka pa rin yung mga kritiko at saka mga detractors po ni Vice President Sara Duterte kung bakit mataas po ang kanya hong ratings. Okay? Yun yung rason, mga kabida. Yung pagiging totoong tao po ng Vice Presidente, mga kabida. Ano po. Alright? Yung malasakit niya sa mga Pilipino. Okay? Yun yung kiss sa kanyang pagtaas ho ng kanyang ratings, ano, mga kabida. Sa pagmamahal po ng mga Pilipino po sa kanya. Kaya nga, mali po na questionin po, mga kabida, no, ni Gadon. Ang dapat po niyang gawin, abisuhan po niya yung kanyang amo po, itong si Pangulong Marcos, na sundin po niya ang mga ginagawa po ng Vice Presidente, mga kabida. No? Alright? Na kahit wala ho siya dito sa Pilipinas, kahit nasa abroad po siya, kasi panay naman po abroad po ng Pangulo po no? Mga kabida. Diba? Gumagana pa rin yung kanyang gobyerno. Okay? Ganun lang po yun, mga kabida, no? Diba? So, yon. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw dito, ano? Sa ginawa po ni Gadon po, mga kabida, no? Inakusahan pa niya itong survey firms na bayaran, ano, mga kabida. Sa katagal po, ano, ng existence nitong Pulse Asia at saka SWS. Okay? Mga kilalang mga survey firms po ito. Reputable survey firms, ano, mga kabida. Ganun yung kanyang pagtingin, ano, bayaran. Buti hindi ho sasampahan ng kaso yan si Gadon, ano, mga kabida, ng mga survey firms na ito. Okay? So, para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo kay Gadon, ano? Na mali ang survey, mga kabida, dapat si Pangulong Marcos ang mataas in terms of trust at saka yung kanyang performance ratings, ano, mga kabida. Ano po. Please comment down sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.